So this is the continuation of our discussion about Mother's Day because this is Mother's Day, or today is the Mother's Day. So we will continue our topic about mother. Okay, again, let me begin with this question, which I believe, if you open our web page, you've read this. How would you like others to describe you as a mother? So for the father and for the man, maybe we can just change as father or future father. But anyway, next month we will discuss about fathers. So let's give away first to our moms this month. Okay, bigyan natin sila na. Okay, time. Mga moms, kumusta po? Paano nyo or anong gusto nyo na i-describe kayo? Paano sa palagay nyo? Kung mayroon kayong kaibigan na makakausap. Okay, for all the moms here. At may sinabi sila sa inyo about being a mom or sa inyong pagiging mommy, tanggap nyo ba? Yung sasabihin sa inyo, sa tingin nyo lang. Hindi siya sasabihin. Alam nyo minsan, the best person who will explain who we really are is your children first, your husband second. Who comes first, husband or children? Because this is Mother's Day, children. Yes. Husband later. Of course, we know that the husband, the one who knows very well. But the children, and second to them, is who? Probably your mother also. Maybe. Or your best friend. Sometimes your best friend knows most more than your relatives or close or mother maybe. Or sometimes husband. Minsan yung mga kaibigan nyo, mas alam pa yung sikreto nyo. Yeah. Di ba? Yes. Kaya pag kinausap yung mami, ako ano. Yeah. Kasi natatakot kayo na sabihin sa mami. Or sa asawa. Or sa minsan sana. But your best friend knows. But the question again, ano sa tingin nyo? How would you like others or your best friend, kung papalitan natin, to describe you as a man? So of course, sabi nga, mas maganda kung positive. But how about negative word or evaluation? Would you be willing to accept? Kung ang nakikita nila, ay yan talaga ang totoong Chris eh. Yeah. Ikaw talaga yung mami na ito. Whether you like or accept it or not, ikaw yan. May mga ganun eh, no? May mga ganun sa buhay po natin. Pag pinag-usapan description ng ibang tao sa atin, may mga tayo mahirap tanggapin sa mga moms. So, i-address ko lahat. Today's message is for all the moms. Ano naman yun? But anyway, by principle, we can learn something. Whether we are men or women, we can learn something by principle sa word of Panginoon about the word. Okay, let's read first the title before we read. The title of our conversation is this: Superman. Yeah, not Superman, but the Superman. So when I'm preparing this topic, so namimili ako ng mga title. What could be the title of our conversation this Mother's Day? And I got this, word or I could say description about mom, which is super, being a super mom. And I got this, image. Pero notice niyo ba kung gaano ka super duper duper super itong mami na to? Na halos lahat na yata ng pwedeng magawa ng isang tao, ginawa niya. Yeah. If you will describe yourself as a mom, nakikita niyo yung sarili niyo Yes. from this image. Yes. So in short, you are a super mom. Pwede ba sabihin sa sarili mo, I am a super mom? Hindi ba hindi makapagsalita? Sabi na. Diba? But I believe all the mothers, I will consider that you are a super mom. Hindi mo man tanggapin yan, pero sa pinagdaanan mo sa buhay, the experience that you have, masasabi ko po, you are super. And the way God described a mom, you are super already. Kung hindi nyo pa po naaalala o hindi nyo pa nare-recognize that you are a super mom,
this is the time for you to recognize that all the moms are super. Super in a sense, not like Superman, not like Wonder Woman, or those, ideas about myth or whatever. In reality, you are super. Masasabi ko po na super. Siguro kayo, kung baka kanina sa ating devotion na pag-usapan natin mga ma'am, sa mga ma'am, siguro po masasabi nyo in detail kung paano nyo pinalakihan yung mga anak, anong hirap ang naranasan nyo hanggang ngayon lumaki na. Minsan makulit pa rin, nahihirap pa rin talaga, pero hanggang ngayon mami pa rin kayo. Can you imagine that? Kung paano kayo naging super mom, you don't give up. May problema minsan, pero you don't give up. Nanatili kayong mami, hanggang ngayon, mami pa rin. Hindi naman wala yung tampuhan. Hindi pag lumalaki na yung mga anak, kaya na yung mga tampuhan. Pero mapapansin niyo yung pagiging mami niyo, pagiging super mom niyo, still there. It's always there. Because, first of all, you believe in the Lord. Yun ang maganda po nun. Kapag malinaw sa iyo yung faith mo sa God, hindi mawawala ang pagiging mom or super mom. Okay, this is the verse that I'd like to begin. From Luke chapter 1 verse 28. The pronouncement of the angel. Siguro kilala niyo kung sino kausap ng angel dito. If you're familiar from this story. And having come in, the angel said to her, "Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among." Kilala niyo ba kung sino pag-uusapan natin? Mary. Yes. So, we will discuss about the mother of our Lord and Savior Jesus Christ, Mary. So, isang character sa Bible na makikita natin kung paano siya naging isang huwara. A good example, ma'am. So, marami tayong pwedeng makita. So, if we will study about Mary, so as the background of this, is just like an ordinary woman. Mga kapatid, Mary is just like an ordinary woman. Like you. You're living, maybe some of you are living in a province, busy for some, maybe whatever, job or whatever assignment that you've received from your mom before, or here in Hong Kong, or wherever you are right now, even sa mga nakapanood po sa atin, kung sa mga naroon. Ang pagiging mother, o ang pagiging, una ni Mary, si Mary as a woman is just a normal and ordinary woman, like all the women. But the Lord acknowledged him, and the statement of the angel to him, "You are a highly favored." Okay, one, or Mary, you are highly favored. The Lord is with you and you are blessed. So from this statement, we will see, tingnan po natin, ano ba yung pwede nating matutunan in our times today? What are the lessons? Especially for the moms. So marami na po tayong lesson na pwede, but let's go to the verses from the Bible describing of who Mary was during nung nabubuhay pa po siya. And tingnan natin kung ano ang katotohanan nito sa buhay po natin, lalo na sa mga moms. So if there's one thing that I'd like you to remember, moms, remember this. God's favor towards mother is a miracle that matters. God's favor towards mothers is a miracle that matters. Kayo po ba naniniwala ang yung pagiging ina ay milagro? Yes. Milagro. Milagro. Oh my God. Nakakautal, no? Milagro or miracle. Convinced ba kayo na milagro ang pagiging ina? Yes. Yung iba hindi makasagot ng isip. Pastor, ano pong isip? Milagro. It's a miracle. Being a mom is a miracle. So ang pagiging magulang, ang pagiging nanay, ay isang milagro na nagmula sa Diyos. Ang favor ng Panginoon kay Mary, una-una, probably, okay, let's go first to the context of the life of Mary. Maybe mapasasabi po natin that the miracle that Mary experienced is the miracle of all miracles. Bakit? For Mary to conceive a baby without any man, it's really a miracle.
Wala nang milagro na pwede pang mapag-usapan na kasi higit sa milagro ng isang bata ay mabuo without any contribution ng lalaki. Milagro po yun talaga. And only God can do that. So, go back from the creation, God created Adam and Eve out of nothing or from the dust. Meaning, hindi sila galing sa tao mismo. From the dust, from all those God's created us, so the Lord created Adam and Eve. So, milagro na po yun. Doon pa lang miracle na yun. And then second is when Jesus, conceived by Mary in her womb, that's a miracle, another miracle. Now, look at yourself as a man. Nung nagdadalang tao po kayo, kung hindi nyo pa man po na-realize na milagro yun, masasabi ko po, milagro yan ng Diyos. Walang makapag-explain. Ang science, they can explain the process. But to answer that question, how come that baby in that womb started to have the heartbeat, the science cannot explain that clearly. Although they try their best, to make this like a clone. Di ba? Nagko-clone nga ng mga scientists ng baby. But they cannot imitate this work of God. Wala pong pwedeng gumaya. Walang pwedeng makagawa niyan. Kaya nasabi ko po, it's a miracle. And because it's a miracle, that matters to you. Mahalaga na makita natin kung anong kahalagahan. Una-una, special kayo sa Diyos. Bakit? For you to have God's favor is already a blessing. When the Lord pronounced that, Mary, you are blessed among the women because of the baby that will be conceived in her womb. Si Jesus po yun eh. Sa lahat ng kababaihan, Mary, ikaw yung napili. Blessed ka. Pero sa lahat ng binigyan ng Diyos ng anak, of course, blessed. In terms of being a mother. So sa pagiging mother, grabe yung blessing na yun ng Panginoon. Kaya, kung titingnan po natin from this statement, kaya ginamit ko itong miracle kasi wala akong ma-describe na mas maganda pa from this statement or from this word how the Lord, formed that baby in your womb. It's really a miracle. Wala na pong pwedeng describe pa. So kung milagro yan, and blessing yan ng Panginoon, ano ito sa mga moms? Okay, bakit mahalaga na makita natin ito? Na unang-una, it is God's favor for you. Kayo ang ginamit ng Panginoon para yung miracle niya ay maipakita at maramdaman ng bawat tao. Imagine that, kung gaano kayo halaga sa Panginoon. Sabi ko nga last week, maraming gusto maging mami pero hindi nagiging mami. Marami naman na ayaw na magmami pero nagiging mami. Diba? Ganun talaga ang buhay. Why? Because it is God who gives life. So hindi natin pwedeng alisin sa plano ng Diyos. Kung sino yung gusto niyang bigyan ng anak, bibigyan niya ng anak. Diba? At may purpose siya. Why? Kung bakit binigay niya sa'yo 3 at hindi 4, gana sa purpose. Nag-decide ka na maging 6, the Lord gives you 9. So, minsan ganun eh. Sometimes the parents discuss with each other, the husband and wife, okay, let's have 6 children. But after 30 years, they realize they have 12 children. So, although their plans is only half of the 12, but because of the blessing, God's favor is with them. But for those who doesn't have, kagaya namin, wala po kami anak, o wala pa kaming anak, hindi namin anak. Makakagaya ni Sarah, 100 years, wow. Right? So, kung wala pa tayong mga anak, hindi ibig sabihin na hindi naman tayo blessed. There's another blessing that God has given us. Not the same as the miracle that the mother has, but there's another blessing for those who are not able to conceive. So, ang point lang po rito, gusto ko makita ng mga moms, kung gaano kahalaga sa inyo ang ginawa ng Diyos. Kung gaano kayo kahalaga sa Diyos.
Very special. So tingnan natin sa mga text na mapag-aaralan po natin. How the Bible describe Mary as a mother. At tingnan natin ito sa katotohanan natin sa buhay ng mga manggayon. This is the record. From Matthew chapter 1, 18 to 25, this passage recounts Joseph's encounter with an angel. Magbabasahin po natin yung Matthew, who explains the miraculous conception of Jesus by the Holy Spirit and assures Joseph of Mary's innocence. So if you're familiar from this story, Joseph planned to divorce Mary. Gusto na niyang i-divorce. Hindi pa ho sila nung kasal talaga, kundi namanhikan pa lang, pero considered as married na po sila. So may agreement na between their parents. Hindi pa sila nakakasal. And then the angel of the Lord spoke to Joseph in a dream. Joseph, huwag mong hiwalayan si Mary. Dahil yung anak na kanyang, kumbaga dadali sa kanyang womb, is because of the work of the Holy Spirit. The Holy Spirit will overshadow her for her to conceive a baby. So hindi siya, walang ginawa si Mary against your will, Joseph. Hindi siya nagtaksil sa iyo, kaya huwag mong isipin, don't make a divorce. Kasi ang purpose ni Joseph, para hindi siya malagay sa public disgrace. Mahal niya si Mary, but the angel assured him, Joseph, go ahead with the plan. Maayos si Mary, mabuti siyang babae, pakasalan. Innocente siya. Wala siyang kinalaman sa iniisip mo. Diba? Kasi ganun mag-isip ang tao. Para bang, paano magbubuntis yung girlfriend ko? Yun ang hindi matanggap ni Joseph. And the angel assured him, Joseph, Mary is innocent. So, diyan po natin makikita the background of our text of how the Lord, comfort Joseph. Because may plano ang Panginoon eh. May plano ang Lord kay Mary and may plano ang Panginoon sa future. And of course, this is for our future. That's the reason why the Lord protects them, this couple. So iningatan ng Panginoon si Mary. And then, if we will read from Luke chapter 1, this is the reply of Mary to the angel. I am the Lord's servant, Mary answered. May your word to me be fulfilled. Then the angel left her. Okay, this discussion, alam mo yung background po niya. So, kumaga, ni-reveal ng angel kay Mary, Mary, you will have a baby. Magkakaroon ka ng anak, ipapanganak mo ang tagapagligtas. And we know the story, medyo nag-aalangan pa si Mary. Nagtataka siya, how could this be? I am a virgin. Wala akong, asawa, hindi pa kami nagsasama ni Joseph, paano ko magkakaanak? So kaya again, in-explain sa kanya ng angel kung paano siya magkakaroon ng anak. Through the Holy Spirit. And Mary submit to the will of the Father. I am the Lord's servant. Alam niyo maganda itong statement ni Mary na to, especially for the mom. If you have this statement before the Lord, if you are praying and you ask something to the Lord and the Lord speak to you, sa impression ng heart mo, may sinasabi ang Panginoon. And then, ang sagot mo sa Lord, Lord, I am your servant. May your word, in other version, be it unto me. Mangyayari kung ano man ang gusto mo para sa buhay ko. Be fulfilled. So from here, we can see the heart of Mary. Hindi pa po siya dyan, mom, but she is very willing. She accepted. Diba? Hindi challenge siya. Challenge accepted, hindi po yung challenge. Kundi talaga pong that's the plan. That's according to the plan, the prophecy. And Mary submit to the will of the Father. Now, let's go now to the event when Mary becomes a mom. Tingnan natin ano yung mga bagay na describe ng Bible nung si Mary ay mama na. Kasi napagtagumpayan ni Mary yung pong pagiging, kumbaga po ay virgin niya, yung virgin birth, nagkaroon ng fulfillment sa kanya. So, the normal situation now, nung ito na yung time na kung saan, of course, wala kasi masyadong record sa Bible kung paano niya pinalaki si Lord. No?
Walang ganung record na. Kundi, mga record sa Bible is the major events of how Mary, take care of his son Jesus. And other sons. Meron pong mga kapatid si Jesus kay Mary. Okay, now, in Luke chapter 2, 1 to 20, if we will read this story, this passage narrates the birth of Jesus in Bethlehem, where Mary is mentioned as the mother who gave birth to Jesus and laid him in a manger. So every Christmas season, we heard these passages. Ito yung event na si Mary nagdalang tao. And look at the background of this verse, kung anong klase ng suffering yung naranasan ni Mary bago niya ipanganak si Jesus. So alam natin yung story, how Mary suffered on their travel from Nazareth to their place, the place of Joseph, to Bethlehem. It takes time for them. So yung suffering ni Mary is not easy. But from there we can see this statement or this, attributes of a mom or being a loving mom. We can see from Mary this attributes. And I believe sa mga mami, yung pagmamahal na mayroon kayo sa inyo pong mga anak ay hindi masusuklian ng kahit na sino. Kasi yung pagmamahal niyan, ang mayroon lang kapangyarihan to understand the children. Ang mga kapatid, ang magkakapatid hindi nagkakaintindihan. Bagamat mahal natin ang kapatid natin, ibang klase ng pagmamahal yung binibigay natin sa kapatid. That's the reason why, pag ang mami na ang nagsalita sa anak, I believe, even the Bible said that, the wisdom of the oaths, which is pertaining to the parents, are very important for the children to listen. How much more this mom who loves so much their children? Grabe yung pagmamahal ng mga mami. Sa mga mami na narito, siguro po, alam na alam nyo kung anong ibig sabihin ng I love you, son, or I love you, daughter. Kahit pinapagalitan nyo, that love remains in your heart. A loving mom. Sino rito ang nakarinig na kwento na kahit anong ginawa ng isang anak sa magulang, hindi kailanman na kaya talikuran ng magulang ang kanyang anak. Have you heard those stories? Totoo yan, why? Because of this. And I believe this kind of love comes from the Lord. Yung love na meron si Mary, which I believe na ito yung gusto ni Lord na maintindihan ng mga moms, yung pagmamahal na yun. O hindi man po natin ito naintindihan nung time na maliliit na yung bata, pero I believe na yan sa puso nyo bilang mami. Hindi po yan nawawala. Kung titingnan nyo lang yan, at pag-pray nyo, sasabihin nyo sa Panginoon, Lord, meron ba akong klase ng pagmamahal para sa anak ko? Yung pagmamahal na tinuturo mo sa iyong mga salita. Mayroon po yan. Nayan yan. Yan yung pagmamahal na kahit anong ginagawa ng inyong mga anak, kayo lang ang nakakaintindi. Minsan ang tatay, iba rin yung paunawa. Pero ang nanay, iba talaga. Kaya kalimitan, ang anak tumatakbo sa nanay. Hindi kay tatay, kasi si tatay lagi may hawak. Palit. Pero ang mami laging, ganun kaganda yung pinipicture ng loving mom. Siguro naiintindihan niyo yan. Kahit kayo magkakapatid, pag nag-uusap-usap, si mami, ba't itong ginawa ni kuya o ni ate kayo? Dapat ganun si mami, dapat si daddy, pagalitan. Pero hindi niyo makita sa mami minsan na yung gusto niyong gawin, ginawa eh. Meron natin sibay sa magkakapatid. Saan yung magkakapatid minsan eh? Iba talaga yung desisyon ng nanay. Iba ang nanay, iba yung pagmamahal ng nanay. Every decision of a man is really different. Totally different. Na minsan hindi natin maintindihan kung bakit. Pero kayo na mami na ngayon,
naiintindihan nyo na kung bakit. Kung bakit ganun si mami magdisiplina, iba kay daddy, kasi grabe yung pagmamahal na mayroon sa puso ng isang nanay towards their children. And Luke chapter 2, 22 to 38, the presentation at the temple. So kung nababasa po natin yung Luke, Mary and Joseph bring Jesus to the temple to fulfill Jewish customs. Practice po ng mga Jewish na pag sila'y nanganak, once they deliver the baby, at least in 8 days, they will present that baby to the temple. So they offer Jesus. Mary and Joseph bring Jesus to the temple. And I can say that this is a kind of being a devoted man. Devoted to his faith in God. Para ma-practice na yun. No? Maganda na makita ng isang ma'am, kagaya ng preaching ko last week, your faith. This is very related about your faith in God. Yung devotion nyo sa Panginoon, maganda na maramdaman po ito ng mga anak. So kaya meron tayong child dedication. Because this is the practice of the Christian, of the believers of Jesus. We bring our children to the church. Pag-pray natin, i-offer natin sa Panginoon, ina-acknowledge natin that God is the source of the blessings. He is the source of your children. Kaya po yun, makikita natin kay Mary kung paano niya iningatan yung belief na yun. Yung pananampalataya na yun. Naging devoto siya. Na yung commitment niya, na yung agreement nila bilang mag-asawa, hindi nawala. Na palalakihin nila si Jesus based doon po sa belief na kanilang nalaman mula doon sa kasulatan or from the law. Kasi they believe it. They believe about the law, the Old Testament, manuscript. So naniniwala sila ron. Naniniwala sila that they need to bring their children to the temple. Devotion po ang pinapakita. So mahalaga na sa bawat ma'am. So, and I advise, let's always check our devotion with God first and your faith in the Lord. Huwag niyo pong hayaan na ma-miss ng anak niyo yung devotion niya na ginagawa niyo po niya. Meaning, kung malalaki na yung mga bata, hindi natin madala sa temple, just share your devotion to them. Ipaalam niyo sa kanila na ito ang Diyos na aking kinikilala. The biblical truth about God. Diyan magmamanifest yung inyo pong devotion. Yung inyo pong commitment sa pananampalataya sa Panginoon. Are we okay mga moms? Kumusta po tayo? Are we okay? So I believe na maganda po ang may dudulot niyan. So if someone will describe you as a mom, maganda pag naman, you are a very devoted mom. Bakit? Every Sunday you go to church. From time to time, you remind me about your God. Di ba maganda yan? So, yung devotion po natin about the Lord is napakaganda or about our faith na nakita po natin yan sa buhay niya. Another thing na makikita natin from this passage, John chapter 2, 1 to 11. In this passage, Mary is present at the wedding in Cana, where Jesus performs his first public miracle. It's another miracle of turning water into wine at her request. So if you will remember that story, diba, the first miracle of Jesus is in Cana. Nagkaroon ng kasalan, dumating yung time na naubos na yung kanilang wine. Their normal, drink during the time is wine for the celebration. So, aside from the water, but wine. And it happens na ubos yung wine, and then ito si Mary, kinausap niya si Jesus. Okay, so mapapansin natin, from the perspective of being a mother and the son, so namin si Mary sa wedding in Cana. Probably kasama siya sa invitation. Na-invite din siya, bukod kay Jesus. Pero, can you imagine, di ba? Sa puso ng isang mom,
Kapag ka mayroong affair, pupuntahan yung anak nyo halimbawa, di ba mas gustong-gusto nyo kasama kayo? Diba? Lalo na sa mga graduation. Kaya umuwi pa nga ang mga moms. Lalo na kapag ka may honor. Wow. Proud mom. Di ba? Pag nagsasabi ka ng medal, na umiiyak ka. Salamat ko lang yung aking mga dollar, hindi na sana. Diba? There's some joy. So, ang makikita po natin dito, yung kung mag-aaral natin, is being a supportive mom. A supportive mom for their children. Yung pag may mga activities ang anak, gusto ni mami naroon siya. Of course, narito tayo ngayon sa Hong Kong. Yung pinag-aaralan ko doon, paano sila Lord magiging supportive? Narito sila sa Hong Kong. Yung presence nila is not in Philippines or somewhere. But your word, your encouragement can be applied in this. Pwede nyo pa silang suportahan. O anak, wala man ako physically kasi alam mo, nagtatrabaho. Assure them that your heart is with them. Kausapin nyo. Huwag lang kayo basta magpadala ng pera. O anak, okay na yan ha? Huwag na lang manghingi pa. Sobra ka manghingi. Okay lang may isang pagalitan, pero may mga time they need your support verbally. Especially nasa abroad. Mahalaga po yan, folks. Mahalaga yung inyong word, yung affirmation sa kanila. Anak, narito lang ako ha. Pag may problema ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Dahil pag nakita ng anak yung support sa mami, walang ibang lalapitan niya pag may problema. Mami, huwag kang magsawa pag lumalapit yung anak mo sa'yo na problema. Ayak ka na naman! Minsan may mga ganun, ano? Ako talaga lagi problema binibigay sa akin. Matuwa ka pag sa'yo lumalapit. Huwag kang mainis. Ibig sabihin, nagtitiwala sa sa'yo na may magagawa ka sa kanya. Ang matakot ka pag wala ka nang naririnig na problema sa kanya. Pero totoo yan. Pagka ang anak mo laging, okay lang po. Anak, kumusta? Pero may nababalita ka na, sasakot, okay lang po. Ay, delikado na yun. Ibig sabihin, hindi na niya nade-develop. Marahil hindi niya makita na, ano kayo sasabihin ni mami sa akin? Baka puro sermon na naman ito si mami. Minsan okay lang mag-sermon. Pero dapat naiintindihan ng nanay, ng anak, kung yung sermon mo ba, malinaw sa kanya. Kasi pag malinaw sa kanya, matatanggap niya. Hindi ka lang basta dapat nagbibigay ng sermon. Dapat pinapaunawa mo sa kanya kung bakit mo sinasabi yun. At masasabi mo yun sa kanya kung hindi ka galit sa kanya. Paano mo masusuportahan, di ba? Ang isang anak mo kung ang sama-sama ng loob mo. Tapos tatawag ka. Ay, kung lahat na lamang ng galit mo, naibato mo sa anak mo. So, ang nangyari ngayon, lumalayo siya. And then, nung ma-realize mo na, parang hindi ko yata nalinaw sa anak ko yun. What you can do is just to call again, anak, sorry ha. Pagpasensya mo na si mami. Kasi alam mo naman ang trabaho ng mami. Ito, dapat clear din yun. Na na-express niyo yung galit mo, and then, nung himasmasan ka na, ika nga, when you realize, you come to a realization, then you call again, and explain to them, son or daughter or love, I'm sorry. I'm wrong. Aminin niyo po bilang mami, kung may pagkakataon na sa tingin niyo, mali yung inyong word. Kasi pag nakita ng anak yon, hindi po yun para ibabakay. Pag nakita ng anak nyo na, ay si mami, ganun siya nagsalita sa akin na bagamat ako yung anak, ako na yung nagkamali, pero nakita ko pa rin yung kanyang kababaan. No? Alam nyo, mamanahin nyo ng anak nyo. Nasa apo nyo, yun din yung gagawin ng anak nyo. Na pag nagalit sila, maalala niya yung mami ko nung nagalit, pero na-realize niya, sinabi niya sa akin, magsuso. Can you imagine yung naipapamana nyo sa kanila?
Dahil sa ganitong event na mayroon kang idea to support your children, na anumang mga activities, anumang situation, you're always there. Maipadama mo sa kanila, anak, narito na ako. Huwag kang mahiya na mag-message sa akin. Pagka po yan naramdaman ng anak, wala silang ibang pwedeng the best friend na kakausapin, kayo yun. Kahit may problema siya sa boyfriend o sa girlfriend, sa'yo sinasabi, Mami, may problema ako sa ganyan. So, ma-advise mo siya na tama. Di ba? Kasi nakikita niya yung support sa iyo. So, kung medyo mga maliit pa yung bata, simulan na po, ipadama na sa kanya yung support. Kung medyo dalaga na at parang hirap na, paunti-unti. Paunti-unti, paunawa. Kung may mga pagkakamali, so again, sabi ko nga po, hindi naman po kawalan sa isang magulang na sabihin sa anak, o anak, medyo nagkamali ako nun nung sinabi ko na sa iyo na yun. Kasi po, we are already believers of Jesus. We need to admit na mayroon tayo minsan pagkakamali from the past na kung alam ng anak niya yung nangyari na yun, halimbawa, nagsasabihan niyo siya, nagalit kayo, alam niya yung affirmation sa kanya na, anak, I hope naintindihan mo ako. Hindi pa ako nanititiwala sa Panginoon noon. Iba pa yung lifestyle ko. Kaya gusto ko na itama. So ito ngayon, yung gusto ko na maintindihan. Tapos part pa rin ng support po sa kanya. Kasi lalaki siya, may iiwanan nyo sa kanya yung ganong klase na mindset. Kumusta po mga ma'am? Ano sabi nyo? Si Pastor, kala ko ba, encourage ako ngayon, sinisay mo na naman. Reminder ko lang po kasi gusto ko na makita niyo yung future niyo, pagiging mom. Although nung piniprepare ko to, sabi ko, nagtatalo yung isip ko. Lord, sabihin ko ba lahat encouragement lang? Kasi Mother's Day. Happy Mother's Day, mga mommy. You're the best and super mom. Everything that you do. Then naalis kayo dito, encourage, masaya kayo. Kinausap yung anak mo, wala, iba na naman. Hindi ka nagiging super mom kasi hindi ko nasabi sa inyo yung reality. Tama? So, balance po tayo. Let's make it balance. May mga time I encourage you. May mga time I didn't discourage. I didn't encourage you. Ayaw ko naman sabihin, ano pag gamitin discourage? Hindi naman, no? Nadi-discourage na kayo. Hindi naman, di ba? Maganda kasi ganito ang conversation, ano, na yung kagandahan, dahil malapit tayo, natatanong ko kayo ng ganyan. But my point is, at least clear sa atin po mga kapatid, mahalaga yung support nyo sa inyong mga anak. Pag may lakad, kinukumusta ako. Kung wala man kayo, anak, kumusta yung lakad mo sa ganito? Kumusta yung school ganyan? Kumusta yan? Minsan, hindi sinasabi lahat. Ganun talaga, minsan, yung mga bata. Nalalaman mo lang kay ate, kay kuya, sino yan. But at least, mayroon kayong idea. So kapag kakakausapin nyo siya, i-correct, dapat maayos yung pananalita. Makita nyo pa rin sa kanya na kayo yung mami na nakakaintindi sa kanya. Kasi pag nakilala niya kayo as enemy, hindi yan mag-o-okay. Pero pag nakilala niya kayo as their supporter, ibig sabihin yung support, hindi naman toleration, ha? Let me clarify. Hindi mo tinotolerate yung mali. Sinasabi mo pa rin sa kanya, anak, mali yan. So gusto ko lang na i-tell sa'yo na, pero naiintindihan kita kasi magulang mo ako yung nanay mo. Alam ko kung bakit ka nagkakamali yan. Lagi niyo ipapaliwanag yun, pero hindi ako agree sa naging style mo. So next time, sabihin mo muna sa akin para ma-guide kita. So pag nakiririnig ng anak yun, si mami talaga. Yung mga kapatid ko, kung ano naman pinagsasabi sa akin. Yung tito ko, kung ano pinagsasabi sa akin, pero si mami, iba. So kaya next time, kay mami na yung lalapit. Maganda na ma-develop sa anak na si mami ang kanyang kakampi. Si mami. Lagi dapat gano'n. Kung tinanong nyo, anak, sino kakampi mo? Pag hindi sumagot, delikado yun. Delikado. Pag hindi sumasagot, diba, delikado baka wala siyang kilala na kakampi niya. Okay, let's continue. Okay, in John chapter 19, 25 to 27 says, Mary at the cross. During Jesus' crucifixion, Mary is present at the foot of the cross, along with the Apostle John. Jesus entrusts Mary to John's care
in John to Mary's care, symbolizing a special relationship between them. Son and mother relationship. So, aware tayo dito because kapag ka dumarating po yung ating pong study about the 7 last word, isa sa nababanggit natin, itong word na ni Jesus to Mary and to John. But gusto ko naman focus tayo kay Mary. Mary is present at that time during the crucifixion. So could you imagine the emotion and feeling of Mary at that time? Seeing Jesus on the cross. Na-imagine mo ba yun na yung anak mo nakapako? Parang ikaw yung walang mamamatay. But this is the literal situation. Kung papaano, but Mary, tanggap niya eh. He accepted that event. Kasi si Jesus mismo, alam niya na, kumbaga, siya lang po yung ng humanity ni Jesus. Pero as a mom, ang makikita pa rin natin kay Mary sa mga ganitong situation is the word a caring na. Papaano niya ang iniingatan? Alam niya that Jesus is a God. He is God. But being a mom, naroon siya. Kung pwede lang niya talagang pigilan yung crucifixion. Kasi gusto niyang ingatan yung anak niya. Gusto niyang alagaan. Pero wala na siya magagawa. Sa buhay po naman ng mga magulang, kayo yung unang-unang mag-iingat sa inyong mga anak. Pagka may sakit, nung bata pa, di ba? Sino nang pupuyat? Si mami o si daddy? Si mami. O ngayon, si Cheche. Di ba? Sa mga ma'am, alam niyo to kung anong klase pag-iingat meron kayo sa inyong anak. Mas madiditain nyo to. So, gusto ko lang na ma-remind, grabe po yung inyong pagiging super mom. Kasi from the very beginning, iniingatan yung inyong mga anak. At hanggang ngayon, si Jesus, hanggang sa kamatayan, nakita natin kung paano si Mary nag-express ng kanyang pagiging mommy. At maganda po itong attributes na to. Maganda itong klase ng, kumbaga po, ay characteristic na makikita natin sa isang mom, kagaya ni Mary, na makita rin ng bawat mom. Ang ingatan ang anak. Diba? Kanina, sa devotion, I think na-mention this ni Shena, ang takot ng isang ina, diba, ay ang makita niya yung kanyang anak na nauna sa kanya. Diba? Totoo yun? Kahit hindi ako ina. Ako yung takot eh. Hindi totoo pag ikaw yung lalagay sa kalagayan. Diba? Lalo na yung mga sa tunay na buhay, yung mga testimony na, okay, ito, sa lugar po namin, mayroong kilala yung mami ko na may problema yung anak ng kaibigan ng nanay ko. Special child. Ang takot niya kasi nasa 80 plus na rin halos itong nanay. Yung anak niya, bedridden na rin. Takot siya na mauna siya doon sa anak niya. Kasi sino na lang mag-aalala sa kanya? Nung marinig ko yung sabi ko, oh man, nahirap. Only moms can understand this term, this word, and caring. Sa iba siguro, simple lang sasabihin, hindi, ayaw mo sa may iwan. Ganun naman yung practical advice eh. Yeah. Diba, huwag kang matakot kasi may maiiwan ang mga kapatid. Pero sa mami, hindi ganun ang idea ng mami. Kaya nga sa magkakapatid, iba-iba talaga eh. O kuya, bahala ka na dyan ha. O ate, bahala ka na dyan eh. Pero si mami, iba eh. Kung pwede lang nanayan ako na lang. Ganun si mami mag-isip. Kasi yung pag-iingat ng mami. Ganun. Again, kahit narito po tayo sa Hong Kong, we can apply this. Through reminder, again, yun lang naman talaga eh. At pag umuwi po kayo doon, spend your time with your kids, with your children. Huwag maubos yung oras sa mga kaibigan. Moms. Huwag maubos yung pera sa mga kaibigan. Na kung saan-saan, bili dito, bili doon. Humihingi si Bunso, si ate, mami, ito na lang sa'yo kasi meron akong bibili na iba. Mas maganda kung ma-spend nyo po oras nyo and whatever your investment para sa mga anak.
Kasi in the future, kayamanan nyo kaya ang inyong anak. Diba? Alam niyo the mindset nung araw, kayamanan ng anak talaga eh. Kaya paramihan ng anak. The more na maraming anak, mas mayaman. In our generation, the more na mas maraming anak, mas mahirap. It's the opposite side. Balik na tayo kasi sa hirap ng buhay. Kaya at least 1 or 2, maximum of 4, okay na. Kaya na yan. Pero more than that, parang hirap ng pag-aralin hanggang college. Unless milyonaryo ka talaga. Di ba? Pero yung may mga anak na gano'n, yung pag-iingat nasa inyo, ay yung pag-iingat nyo sa kanila naroon pa rin. Kaya nga kayo nagtitiis sa Hong Kong. Yes. Yung iba, 25 years na, 30 years na, nasa Hong Kong pa rin. Yung mga anak nila may asawa na. Yung apo na ngayon ang pinaka-aral. Grabe pag-iingat yun. Right? Hindi lang yung anak ang iningatan, pati yung apo. Aywan ko po kasi ang naririnig ko sa mga lola, ay parang mas mahal nila yung tubo kaysa sa tumunan. Kaya pagka pinag-usapan, Lola, bakit ganyan? Aywan ko ba? Bakit? Pagka yung anak ang nagsasalita na, compare sa apo, ay kaya ko na siya. Iba, again, mother's instinct pa rin yun. Yung nagmamanifest na yun, yung pagiging lola, ina pa rin yung naroon eh, yung pagiging nanay pa rin. Ibig sabihin, yung pag-iingat nyo po talaga, hindi nawawala. Naroon pa rin at naroon. At maganda po yun na laging alagaan. But, okay, to balance. Again, don't tolerate naman. Baka yung anak mo hindi na natututo, kaya pati apo mo, ikaw na nagpapalaki, ikaw na nagpapala, ikaw na ay, wag namang ganon. Yes. Kawawa yung anak mo. Bakit? Hindi naman lahat ng panahon na yan ka. Paano kung wala ka ng trabaho? Yes. Parehas na kayo sa Pilipinas, uwi na. Anak, ano gagawin natin? Ewan ko po. Paano lang buhay? Gusto mo ingatan yung anak mo, yung apo mo? What you will do? Kaya habang medyo, sabi nga, bata pa yung puno, hubuki na. Yes. Pagalitan kung pagalitan. Yes. Habang bata pa, huwag tumigil. Mami ka naman eh. Balansin naman yung galit eh. Anak, lagi kong sinasabi sa iyo, ito ha, para sa... Kaya, lahat. Magtatrabaho na maayos, tingnan mo yung future ng anak, yung anak mo ha. Apo ko yan, pero anak mo yan. Apo ko yan, anak mo yan. Define it. At the end of the day, kayo pa rin yung magkakasama. Marahil ako mauuna na sa inyo kasi matanda ako. Magalaga po na malinaw na. Mga moms. I love you, moms. Pero kailangan natin talaga minsan na gamitin niyo po yung pagiging super mom niyo in a balance application. Balance po dapat. Ang pag-iingat dapat balance. Okay, so, Acts chapter 1, 12 to 14 is this. After Jesus' ascension, Mary is mentioned as being among the disciples in the upper room, devoting themselves to prayer. So, alam niyo na kung anong klase ng attribute or characteristic of prayerful. Kahit nasa Hong Kong tayo, always pray for your children. Only God can take care of that. Please, huwag po kalimutan, umaga, gabi, kahit tanghali, anytime na maalala mo yung anak mo, Lord, kayo na po bahala sa akin. O sabi niyo, Panginoon, it's a normal conversation. Lord, alam niyo po yung problema ng anak ko. Minsan, iiyak ka na lang, di ba? Alam niyo po, let me clarify this. Being a prayerful man, it doesn't mean na paulit-ulit mo sasabihin kung ano yung problema mo sa anak mo. Sa Lord. Lord, yung anak ko, ang tigas talaga ng ulo. The following day, hindi na, Lord, talaga ang tigas ng ulo. Ano ba yung anak ko? Pagbaguhin mo naman, Panginoon, yung anak ko. Pray ka naman, Lord, talaga hindi nagbabago. Ano ba? Lord, kailan mo babaguhin yung anak ko? That's not the point of being a prayerful man. Na kinukulit mo si Lord na baguhin yung baguhin. You don't need to kulit God. Don't be stubborn in that situation. Why? The Lord said, before you ask anything, He knows it already.
Hindi mo siya kailangan kulitin ng kulitin. Lord, ba't hindi mo binabago na kung Panginoon, ang tagal na, kung gusto yung budget ko lahat na, hanggang ganoon pa rin siya. Alam niyo po, minsan, ang problema nasa atin. Yes. Yung prayer natin, parang hindi tama. Baka yung prayer natin, hindi na prayer. Command. Don't command God. Prayer is, the main essence of prayer is adoration and communication to God. Acknowledge that you have the Creator. Talk to Him. That's prayer. Lord, sa unang halimbawa, this is the first time that you pray for your children. Lord, I submit to you, I commit to you, I offer to you my children, Lord God. You know their practices. Alam na ng Panginoon yun, pero sinasabi mo sa Kanya, hindi dahil sa hindi niya alam, kundi you just want to express it. And the Lord understands. Siya lang yung makakaintindi. Now, matapos mong express, pag-aralan niyo po ito, the next time around, thank Him. Lord, I thank you because I believe that you are always there to take care of my kids. Dapat ganun na yung means of communication. Ganun na yung heart natin sa communication. Be grateful to God. Kasi the first time that you prayed, He already hears your prayer. Narinig niya na yun. But the timing is for Him. Why? Kasi kumikilos na siya sa puso ng anak mo. Ay hindi naman ganun kabilis na baguhin ang buhay ng tao. Di ba? Ay kung ikaw nga ilang taong si Lord nagtaga sa'yo. Di ba? Tapos yung anak mo, gusto mo linggo lang, magbago na agad. Unfair naman. Ilang taon si Lord, nagtinili ka talaga na, anak, itong buhay mo, ganyan. Tapos pag nag-pray ka sa Lord, gusto mo instant. Di ba? Being a prayerful mom, not necessarily na para bang lagi mong i-remind si Lord kung anong situation ng anak mo, problema mo sa anak mo. No, alam na ni Lord yun. Hindi pa nga siya nagkakaproblema, yung anak mo alam na ni Lord. Hindi ka pa nagpe-pray, alam na ni Lord kung anong mangyayari. Acknowledge God. Constant communication po. Prayer is a constant communication. Lord, salamat because I'm still here standing, thanking of you, in spite of I have problem with my children, narito pa rin ako, Panginoon. That's a prayerful mom. Yung lagi mong ina-acknowledge that you have God in your life. And then may mga time, Lord, tagal, no? Hindi naman sa nagmamadali, Panginoon, but ang tagal na. So, okay lang, naiintindihan ni Lord Joe, kung naiinip ka na, just to express your emotion, but don't force Him. Alam niyo po yung persistent prayer, hindi ibig sabihin na kukulitin mo siya na parang wala siyang ginagawa. Hindi, that's not the persistent. Diba? Hindi yung, tagal na ng Panginoon, ano ba yan? No, that's not the persistent prayer. Prayerful, just relax every time you pray. You can cry. Express mo na kung ano po yung iyak. Normal yan. So, kung kulay parinig sa amo mo kasi baka ako ang tumawag ng pulis. Ang ibig sabihin, kung iiyak ka, okay lang. Iyak mo sa harapan ng Panginoon. Pero nakikita ni Lord sa puso mo yung gratitude na siya kumikilos. Lagi mo sabihin yun, Lord, salamat kasi I believe kumikilos ka. Kahit Panginoon, matagal na to. Pero sa iyo ko pa rin patuloy na pinagkakatiwala yung mga anak ko. And then, pagkausap mo naman anak mo, dapat okay din. Kung paano mo kinausap si Lord na maayos, pag kinausap mo yung anak mo, dapat maayos din. Iba kasi yung pagkausap mo si Lord, ayaw mo yun, Lord, salamat. Pagkausap mo yun, ay! Pagkahiya mo yan, iba lang. Dapat balance din, mga kapatid. Imagine nyo na kayo nakikipag-usap sa anak nyo, si Lord nasa tabi. Magagawa mo bang sermonan yung anak mo ng hindi maayos kung si Lord na yan? Sabi sa'yo ni Lord, uy, nung nag-usap tayo, hindi ganyan ha, hindi ganyan sinasabi mo sa akin, hindi ganyan ang ating usapan. Ngayon, hindi, abay, may mga sitwasyon po sa buhay natin. Let's make it real na para sa atin, aminin natin. Minsan, iba tayo makipag-usap sa anak. Kaya minsan yung prayer natin,
nahihinder, brother. Kasi nakikita ni Lord, kikilos na siya, halimbawa, hihibuin na niya yung anak mo. Unti-unti na, no, yung anak mo, wala na ba? Ang paalala ni Mami nung nakaraan. Tinawagan mo ngayon, abay, kung anong mga pinagsasabi. Sabi ng anak mo, akala ko ba nagbabago na si Mami? Diba? So instead na yung anak mo babago. Si Mami talaga. O hindi. Na-delay na naman yung pagkilos ni Lord sa anak mo. So may mga bagay, yung pagiging prayerful natin, dapat po balanse talaga. Balanse. Kaya pag nag-pray po kayo sa Panginoon, when we pray to God, dalhin niyo yung attitude na yun pagkausap niyo na anak niyo. May i-guard kayo ng Panginoon. Pag nakita niyo nag-i-expect, Lord, nasabihin ko ba ito, Panginoon? Parang, kasi iba na. Kung hindi niyo pa kaya yung emotion niyo, huwag kayong mag-stop ng panalangin. Humingi kayo sa Lord ng wisdom. Panginoon, paano ko kakausapin yung anak ko? Ako yung mami. Dapat maipakita ko sa kanya. Kasi sa inyo lang talaga dapat makinig. Hindi ko sinabi huwag makinig sa iba. Makikinig sila sa iba kung tama. Pero dapat sa mami talaga makikinig ang anak. Dahil kung ano man yung napakinggan nilang mali, maikukorek ng mami. Ang problema, pag hindi nakinig sa mami, nakinig sa iba, o hindi nyo maikukorek. So yung prayer natin, nagiging powerful yan kapag ka-aware tayo doon sa ating approach sa mga anak. So don't forget being a prayerful. Pag tayo nakipag-usap sa Lord, dalhin niyo po yung conversation na yun pagkausap niyo yung inyong mga anak. Then the Lord will guide you. Nakuha natin? So, ganong principle. So, yung emotion natin minsan magmamanifest yan. Pero the Lord will help you to overcome it. So, hindi nyo magagawa hanggang sa darating yung time na nakokontrol nyo. Kasi, can you imagine si Lord katabi mo habang nakikipag-usap ka? Talagang iingatan mo yung salita ko eh. Unless nakalimutan mo si Lord na nakausap mo kagabi, tapos ngayon yung anak mo kausap mo, iba yung direction. So, a prayerful mom, so pag nakita po natin, is a manifestation of being a super mom. Loving, di ba? Caring, prayerful, supportive. Yan yung po makikita natin sa pagiging super mom. Mothers are the vessels through which God's blessings flow to their children. Kayo ang gagamitin ng Panginoon. Moms, ang pagmumulan ng blessing mula sa Diyos towards their children. I believe napakaganda po nito, truth na to pag nakita natin. Unang-una, remember this. Sa inyo na unang-una binigay ng Diyos ang anak. From the very beginning, that's miracles, or that miracle in your womb. It's already a blessing. The first time that you were blessed by the Lord through your son or daughter, how much more the need of your children? Do you think kaya ni Lord na i-bless ang pangailangan ng iyong mga anak through you? What do you think? Kaya eh. Kaya ni Lord na padaluin niya yung blessing niya mula sa Kanya, sa inyo, papunta sa mga anak niyo. Dahil kayo ang unang pinagkatiwalaan ng Panginoon, ng anak niyo. Wala siyang ibang unang pwedeng gamitin. Hindi niya pwedeng magagamit yung kapitbahay. Hindi sila magkakaintindihan eh. Iba yung puso ng kapitbahay. Ma'am talaga the best. Super. Lahat na ng pwede mong gawing description para tingnan ko ang ma'am kung paano kayo pinamit ng Panginoon. Wala po akong maipapantay. Kapatid, hindi pwedeng pantayan. Asawa, hindi pwedeng pantayan. Alam mo naman kaibigan, wala eh. Walang pwedeng pumantay sa pagiging mom. Mothers are the vessel through which God's blessings flow to their children. Yung tanong ko kanina, how would you like others to describe you as a mother? Ilan lang yung ating characteristic or attributes na napag-aralan? I believe marami pa.
Pero ang point ko lang po dito, as much as possible, yung description na maririnig nyo from your children, unang-una, is the description that you've learned from the Lord. Whatever it is. Hindi mo na ako kinakailangan sabihin nyo anak ko, anak, describe mo ako as, ano ha? Eh dahil masunurin si anak, hey mommy, you are the best mom in the world because you said it. Maganda naman yun na turuan yung anak. Anak, ganito yung mommy ha, ganyan. Maganda po yun. Hanggang ma-realize ng anak nyo na totoo ka. So whatever description, maganda po. And then description ng iba, study it. Analyze it. Tama kaya yung description ng best sa akin? Na ako yung mommy. Na ganito. Kaya po kung meron kayong kaibigan, kakilala nyo na mother, na mommy, mamaya mag-usap kayo. Kayo magkaibigan na parehas mommy. Mag-usap kayo, describe each other. Yeah, maganda yan. Describe each other. Best, sa pagiging mami ko ba, nagagawa ko ba, sa tingin ko, ganito yun, ganyan. Pakinggan nyo kung anong description ng kaibigan nyo sa inyo. Dahil minsan mas totoo yung kaibigan ko sa inyo. May mga ganun. So maganda yan kasi part yan ng evaluation na paano nyo titin. Then pag nakita nyo yun, kumbaga, indirectly, kumustahin nyo yung anak nyo. Wala, kumusta na? Eh, ganyan. Hindi mo naman kinakailangan na tanungin din. Ano ba ako sa magiging mami? Baka nung magulat yung anak mo, what? What happened to you, ma'am? Where are you? Yeah. So may mga bagay po na unti-unti, at least makilala mo yung sarili mo, yung pagiging mami. Then from there, lapit sa Panginoon, Lord, I believe, yung blessing mo sa akin, yung favor na binigay mo sa akin, is more than enough para maging mami. Tulungan mo ako, Lord. Na itong pagiging mami na to, ay maging blessing sa iba. At of course, from blessing, ibig sabihin, pag nangyayari yon, the Lord pleases. Kaya, from please to bless, maganda yun. If the Lord pleases, other people will be blessed. Dahil sa ito. Dahil sa mami. So, remember, God's favor towards mothers is a miracle that matters. Mahalaga po yan. Milagro ang pagiging nanay. It matters to God because of your children. My final advice, practical, be a blessing for God's glory. Nasa inyo na po yung blessing kasi. So express that blessing. Sayaan nyo ng inyong mga anak tumanggap ng blessing from the Lord through you. Express it. So anak, lagi nyo sabihin yung anak mo, I love you anak, ito lang ang mami. Blessing na po yun sa anak. Blessing. Everything na makakapag-glorify sa Panginoon, gawin po yung bilang mo. So I salute all the moms. I believe that the blessing of the Lord for you is more than enough.